I love it! Good morning. For today. I love it so much. Color. Ang ganda. Oy. Beautiful creation, grabe. Okay, para mas mapag-usapan na natin yung mga suot niya, ibatiin na natin ating mga kapatid. Good morning, mga kapatid! May 24, maadong adlaw sa wikang asim. Nabawaw na ho ang ating araw. Hindi lang dahil biyernes na, pero kita nyo naman, ilang world-class masterpiece ho ang ating inirampa ngayong umaga. Totoo yan, Jess, at ilan pa rito, fresh from the coronation night. Nakakatapos lamang po ng Miss Universe Philippines 2024 mga winning pieces na sinuot ng panalo nating bagong pabata na si Chelsea Manalo. At maswerte tayo, Mama Dips, dahil first hand at up close nating na-experience itong mga gals like me, talagang nasuot ko, diba? At yung mga creations niya. Kaya take note, tulad ng ating bagong Miss Universe Philippines, Bulacan Pride din ito. Bulacan Pride! At totoo, kita naman sa design at husay sa pagkakagawa ang creativity niya, di ba? Talagang embodying the true Bulakeños Bulakeña. Pangmalakasan at palaban, Ruth. Tama yan, Justin. Alam mo, marami sa ating mga viewers for sure excited na, dahil ako excited na no? Na makita na pang international stage yung mga kasautan dito na gawa ng talented nating kababayan na nakilala na nga sa mundo ng fashion. Ang mga kwento ng kanyang obra, ibabahagi niya mismo sa atin dito. Tawagin na natin si Manny Halasan. Good Good morning, Manny. Good morning. Good morning with your winning smile. How does it feel to be dressing our reigning Miss Universe Philippines? Sobrang ano pa rin, parang malat pa. Okay. Kakasigaw, kakachill sa Bulacan. Sobrang hindi pa rin kami makapaniwala doon sa nangyari doon sa pageant night. And of course, sobrang happy na dinamitan ko yung kapwa ko kabulakan. Pero matagal na ba kayo magkakilala ni Matagal Chelsea? na. Paano kayo nagkakilala? Bulprisa pala, before siya mag-join for Miss World 2017, magkakilala na kami. Friends kayo? Friends kami. Okay, wait. I want to know kasi I'm so curious. I want to go here because Yes. ito yung mismong gown na sinuot Yeah. niya. Yes, Wow. yes. Nanalo siya, kinikilabutan ako. Fresh na fresh Because, pa. di ba, in a pageant, they always say na yung damit talaga ay inaayon sa kukoronahan Yeah, na oo. queen, di ba? Yes, What yes. was the thought process para sa'yo? Kasi puting-puti to. And Yes. usually mga queens natin, naka-blue, Yes. naka-red, Naka-red, yellow. true. Di ba? Why white this time? Bakit white? Of course, alam natin na yung skin ni Chelsea, ang ganda ng skin Yes. niya. Yes. Diba? Very Filipina. Ganda ng kulay. And sabi ko, I want something na mag-glow yung skin niya. And naisip ko kagad is white. Okay? So, ang sabi ko nga sa kanya, I want something na, yung design ko sa'yo is, hindi ka lalaban sa competition. Hindi ka makikipag-compete doon. I want you to enjoy the pageant. Gusto ko na nandun ka para enjoy, i-feel yung moment. So, sabi ko, at sabi ko sa kanya, gusto ko pag lumabas ka, gusto ko ma-feel, pag ma-feel lahat ng tao na, oh my God, corona na lang yung kulang. Kakaronahan ka na lang. And I think nag-manifest yun. Nag-manifest yun. Tingnan mo, Yeah. Kaganda. Pero si Kumbaga, Chelsea ba may special request ba siya? Wala siyang Oo. request. So talagang ikaw na bahala kung Sabi paano niya, mo siya dadamitan. Kuya Manny, Oo. ikaw na bahala. Alam mo na yan. So laki ng tiwala sa ni Chelsea. Yeah, oo. Oo, hindi, tsaka ang galing ng thought process na pag lumabas, kasi kahit sa atin ako, ang thought process ko palagi, when may output ako as a creative is that anong mararamdaman ng taong Ng tao, nanonood sa akin, yes. anong gusto kong maisip niya. So para magkaroon ka ng ganong thinking, it's so nice because na-excite ako sa mga iba pang gowns sa gagawin mo for her. Pero ito, can you talk more about it lang? The, Okay. Ano lang kasi, the details. Kasi details. dito mo makikita, di ba, first time syempre makikita Sige. to on TV, no? Na hindi niya suot. Oo. Of course, sabi ko, kasi pag sa stage kasi, iba yung malapitan, di ba, sa stage. So I want something with texture. So importante ang texture ng gown, lalo na pag sa stage. Kasi nabablanko yan pag nasa stage na. Pero of course, hindi naman kailangan bulag lang. Kailangan pag natutukan ng camera, oh, may texture pala siya. So kailangan natin ng texture doon sa gown. Also, signature ko kasi yung crystal stones. Since gumagawa ko ng mga crowns and accessories and jewelry. Right, ito yun. So, kailangan natin i-match. Yes. Yan So yun. ilang crystals ang ginamit mo dyan? Natawa na lang nila. Tawa na lang. Kasi ilang araw ginawa din mo na. This one, eto, mga
3 weeks yung cape. 3 weeks 3 weeks yung cape. 3 weeks? And yeah, 3 weeks. Yung gown, sorry, 2 days. Ilan sa team mo ang nagtulong-tulong para Sige magawa nga, yun? More than 10. Ayan, Oh, bagay sa'yo. Ano, collab ng Bulacan. And then, Yeah, sige. No, but also because gusto ko lang sabihin na mga flower siya. So parang Flower siya. floret siya. Tapos Yeah. ito, feather. Feather. May kwento ba? Yung feather kasi, gusto ko kasi na ayoko na matigas sa stage pag naglalakad. Gusto ko nagpo-flow lang na maayos. And sabi nga nila, nakakatakot yung cake kasi baka parang ang heavy sa stage. Pero makita. hindi siya mukhang Pero, bigat ba? no. Magaan lang. And gusto ko na mukha siya nagpo-float lang. Lumulutang lang sa stage. Ang ganda Magaan ng lang effect niya sa tignan. stage. I'm curious, Manny, syempre kumbaga iconic na ng gown na to. Yeah. How do you plan to keep it or preserve it? Are you gonna put it up, just display it sa boutique mo muna? Siguro after this interview, ipapalaundry muna namin. Papalaundry. Ipapalaundry. Gagawin. And then Fresh na fresh ikikip. pa. And for literal display, of course. sumagot di. Ipapalaundry. So yung sobrang honest. Alam mo, hawak-hawakan natin na Yeah. Baka naman. Hindi pa na-laundry. national costume. Yes, the national Yes, costume. naman. Oo. Usually, pag national costume, they like to go big. Yeah. But big. this one is not as Yes. big. You wanted to go minimalist? Minimalist. Why? Um, Tell us more about Ang sinasabi ko lagi, when it comes to costume, I want it wearable. Yeah. And kasi yung style ko kasi, ang gusto ko kasi, hindi ako malaki gawa ng costume. Pero ang gusto ko lagi, pag nakita sa stage, gusto ko elegante, simple. But pag tinitigan mo yung details, ma-imagine mo kung ilang crystals, ilan yung ginamit. Also kasi itong national costume na to, may match to na headpiece, which is made of metal, nandun siya. Yes. And crown. Which one? Ito ba? That Yung one, may with the ostrich feather. Pwede ba natin gawin Also, may match siya na beak. Okay na, huwag na natin yan. Alright, Baka di ba? masira. Meron siyang beak. Nasira mo? Hindi. Meron siyang beak na ginamit kasi bird siya eh. Yun. Meron siyang big na kasama. Ito yung big. So yung title na ito is Mandaragit. Ito baka pwede pa natin. Mandaragit? Oo, since the... ito yun. Yan yun. Yun ang Yun yung ginaganon niya. Ay, mabigat din pala siya. Kaya Ano mo ulit ka ang rin. Kaya ko yung sarili. Parang Dimps before, parang nakakasanayan natin pag national ba? costume, laging suot nung mga... Yun yung beak. Ito yung beak? May Yeah. beak? Yes. So dalawa. Oo. Okay. Kasi dati, pag national costume, Suot lagi mga yung suot, parang Maria Clara. Maria Clara. Pero ngayon, Kaya ba? bakit ganito? Ano yung kwento? Nagbigay kasi ang Miss Universe ng inspiration, which is the flora and fauna. So ganito? Flora. Flora and fauna. Ganyan siya. So lahat Wow, ng you designer, oo. Ito. Ayan. Ayan. Okay. sinusuot yung Tapos may beak? beak. Paano Yung beak, hawak lang niya. Hawak. So pinoproject niya. Yeah. Tapos tinatanda-tanda na. Oh, game project. May something Project. ganito. Go. Project. Project. As Miss ano. Uy, alam mo, hindi siya ganun kabigat. It's very pretty. Pakita natin direct. Direct. Ito. Alam mo- Si Dimps, oh. Oh, direct at saka may feather siya. So kapag naiinitan ka. Pero it's not as heavy as Yeah, I it's thought not it would heavy. be. It's not super heavy. So again, what was the story? Bakit siya Flora and fauna. blue Flora and fauna. orange? Kinuha ko yung kulay ng kingfisher bird. Which is endemic Oh, in the see, Philippines. sabi sa'yo meron siyang kwento. Ayun siya, oh. Oo, And diba? also, I want, Ganda. again, Oo. sa stage kasi, pag tatamaan ng ilaw, sobrang kinang niya. Ganda niya. Yes. Tsaka, you know what really surprised me also about this piece is nung nakita ko siya, sabi ko, ay parang siyang one-piece na jumpsuit. Yeah, one piece. Tapos biglang ipapasok mo yung dress. Yes. So it's very unique for me. Kakaiba yung pagka-put together mo sa kanya and the idea and thought. At saka napansin ko, ang ganda kay Chelsea din ng reflect ng kulay niya. Yung kulay. color. Yeah, yung mas na-enhance yung color ng pagkaganda ng kulay ni Chelsea. Ito, how about this dress? Alam mo ito, tingnan mo may Okay. mga teardrop siya. Lipat tayo It's dyan. usually, Beautiful. yung mga ganito, di ba, sa hikaw to ginagamit. Yeah. Look at this, no? You made it into Ang something ganda. that was... Galing. And napansin ko Parang siyang sa'yo, waterfall. Napansin mo yung mga creations niya, laging may cascading, parang Yes. nag-o-ombre. Yes, Tama? yes. So that's intention. Kasi napansin ko, from dark to light, parang dinidifuse mo. Yes. Ano, bakit ganun? Gusto ko, of course, may balance pa din. Hindi, may focal point. Gusto Yes. natin na pag nakita, hindi siya parang antigas. Gusto natin malambot pa rin tignan. Babae pa rin tignan. Yun. Bakit ang gagaling ng mga bulakero? Alam mo, Kasi iba mga talaga ang artistic taga-Bulacan. talaga sila. Ang mga Bakit? bulakid. Ha? You grew up with it? Yeah, oo. Actually,
pang third generation ako sa business namin, which is yung Nice. crown. Galing, galing, Manny, galing. you were saying kanina na matagal na kayong magkakilala ni Chelsea. Chelsea. No? Pero parang sa process ba as a designer, do you choose kung sino yung gusto niyang damitan? Yeah. Or Ah, may favorite ka ba? Minsan na- kasi, Oo. pag may connection, there's a connection between the candidate and the designer. Yes. Pag na-feel namin minsan may connection, mabait yung candidate, ina-approach namin. And then may mga candidate din naman na lumalapit na, is it okay to supportahan niyo po kami, ganyan. Yes, So, tinitingnan din namin kung may connection. Importante kasi yun, na dapat may connection kayo. And also the trust, importante yun. 39. So young. Thanks. Pero ano So din, young. Manny, gaano kalaking hamon yung pagdadamit sa mga kandidata ngayon? Kasi parang ang dami nilang ganap, ang dami nilang sinusuot. Actually, totoo. Sabi ko nga ngayon, yung pageant is iba na. Meron kaming experience like, meron silang kailangan na damit and then gumawa kami like 5 hours. Kailangan makapag-create ng sundress kasi yun yung kailangan sa MUP. And marami kasi silang required na outfit. So, kailangan namin i-provide. Kailangan kasi may kulay, may peg. So, yun yung... Man, who's your, Balat. Balat na balat. Okay lang yan. favorite Proof of mo na life. idol mo na nag-world class na ngayon na Filipino designer? Of course, Michael Cinco. Yes, I was Michael gonna Cinco. say that Michael si Sir Cinco. Michael Cinco talaga is such a huge inspiration, Yes. especially for designers now. Kasi nga, ganito, kitang-kita ko na siya yung influence mo. Kasi he likes a lot of sparkles, but Yes. also honors the woman. Yes. Oo. Diba? Tapos eto, meron ding nakwento daw si Chelsea na at some point during the competition, parang gusto niya nang sumuko. Kasi dahil sa kakulangan ng resources. Nakakausap mo ba siya tungkol dyan? Actually, kasama ko sila lagi sa office. Umiiyak sila lagi. Bukod kay Chelsea, kahit ako, parang nahihirapan na ako, gusto ko nang back out. Pero since nakita ko yung determination, yung gusto niya talaga, sabi ko ilaban natin. And then, may time na parang sabi niya, hindi ko na yata kaya, parang hindi yata ako maging beauty queen. Sabi ko, there's always a reason sa lahat ng nangyayari. And hindi natin, di ba? Kinaranahan siya. So yun yung reason, kailangan namin pagdaanan yung process. Yeah, you had to. Yun yung Tsaka you know process. what, looking at the videos, I realized her beauty is so ethereal. Yeah. Diba? Napaka siyang diwata na. At saka sobrang- mabait talaga siya. Yeah. I naman wonder, kasi I see these dresses, diba? It's very unique in their own ways. Did Chelsea take any part in this? Like, kunyari, do you also ask for her ideas? Anong gusto niya? Meron ba siyang gustong cut? Or more of ikaw lang talaga to? First, ang tinatanong ko sa kanya, komportable ka ba? Kasi importante yung sa Ganda. magsusuot. Kung komportable ka, of course, yung self-confidence mo, mag-boost talaga. So yun yung pinakamahalaga. And then, the color. You like the color ba? The idea? Pero yun nga, ang nakakatuwa ka Chelsea, sabi niya, alam mo na yan, ikaw na bahala. And then, Manny, importante yung so yung next stage niya is going to the Miss Universe na Yeah, sa Miss Mexico. Universe, I'm Mexico. sure kasama ka. Na-envision mo na ba kung anong, baka may patikim ka or pa-teaser ka sa amin? For now, wala pa. I think Wala pa. magre-research pa ako. I think For research history. oo. yes, plays a big part Yes. because, Yes. again, you are playing for the audience that are Mexicans. Yes. And Yeah. that means you're very colorful. Yeah. Tama? Tignan natin. Medyo ano Tignan sila. natin, of course. So, Depende ang- sa research. ang tanong ko dyan ay, do you go for the colorful or do Or you you stick- restrain? Yeah, you stick your... Call mo Abangan yun. natin Yeah. yan. May So, strategy yan. And Abangan natin. also, importante ang culture ng Philippines. So, kailangan natin Yes. i-promote ang culture. So, nabasa si creation yan. Ganda. I'm Very so excited. excited. Thank you. Please let everybody know if they want also pang coronation night ng mga outfits. I'm sure you also make for weddings. Yeah, for and wedding, for birthdays debut, and debuts, for red no? carpet events. Oo, sige. At ako yan. Pag red carpet red carpet. events. Oo, man, please invite everybody. Where can we contact you for your obras? Okay, you can check or follow me on IG. Type nyo lang, Manny Halasan, and then mag-appear naman na siya. Hirap na hirap si Manny magsalita. Kasi I was in Bulacan. Mga kapatid natin sa Bulacan. Ayan. Saan ka sa Bulacan, Manny? May kawayan. May kawayan. May kawayan Marilao. And you know what? I'm sure, like, there's so much in store for you, lalo na you were able to create the winning pieces of, so that our Miss Universe won. So we are very, very happy Proud for of you you. and proud of you. Congratulations. Congratulations. Oh, Yeah. salamat sa ating Pinoy Pride Fashion Designer Manny Halasan. Mga kapatid, let your light shine ngayong Biyernes. I-share na po yan sa ating mga kapwa. Ako po, si Dimple Romana. Ano man ang hamon, laban lang and keep the inspiration and lots of motivation running. Ako naman po, si Maui David. Lagi ring maging updated sa mga nangyayari palagi at makibalita tungkol sa mga latest sa loob at labas ng bansa. Ako si Ruth Cabal.
Para sa mas panalong umaga, isabay na ang agahan ang pagsama sa inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. Sa mga kababangon pa lang, tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Para sa sulit na sulit naman pong ganda ng ating umaga, huwag nang bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. Malay nyo, kayo po ang manalo ng aming special Kagumoka Ko Contest by Sulit TV. Simple-simple lamang po ang mechanics. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Abangan ang ipa-flash naming question of the day. Ang inyo pong sagot ipadala sa amin sa aming Facebook page with your selfie. Habang pong nanonood ng aming programa, mas pangmalakasang sagot, mas wagi ang dalawang sagot na aming mapipili. Babasahin po namin sa pagtatapos ng show at ang winner po ay tig-isang Sulit TV powered by TV5 para sa sulit na panonood mga kapatid. Kaya naman kagumoka, go, selfie at sagot na. Yan na, tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Yan, nakatutok pa rin po kayo sa Good Morning Kapatid. Eto, Justin, nakikita mo na. Oo. Andito na ang ating mamang sorbetero. Pero ikaw nung bata ka, I'm sure mahilig ka sa ganito. Pag naririnig mo yung kalembang, yung bell. Pero ang tanong ko sa'yo, anong gusto mo pag umorder ka ng ice cream? Nakalagay sa apa o meron ding monay na version? Yung iba, alam mo ngayon, meron yung nauso na yun, nasa cup. Gusto ko yung carbs on carbs, Jess, di ba? Sa Monay siya. Monay. Ice cream sandwich. Ang problema daw, Oo. hirap kainin, kagatin. Okay naman. Okay lang, kaya kaya naman, ba? Kaya? naman, oo. O, eto, sakto. Sakto dyan yung na-discover nating negosyo, Justin. Sorbetes na inilalako gamit ang detulak na kariton at meron pang pakalembang. Yan ang bibida nating negosyo dito sa Kitang Kita. Anumang panahon, tiyak mapapatakbo kapag narinig na ang tunog ng kanilang kalembang. Sila na kung tawagin ay mga mamang sorbetero. Dala-dala ang ating paboritong panghimagas, ang sorbetes. 35 taon ng resident sorbetero ng UP Diliman, si Roberto Pelo o mas kilala bilang Mang Bert. Gamit ang makulay na cart, patok na patok ang ice cream sa apa ni Mang Bert. Pero nang muli silang nagkita ng nawawalang anak na si Jennifer noong 2017, mas nag-level up pa ang ice cream business niya. Kung dati ay nakikihango lamang ng sorbetes si Mang Bert, ngayon ginawa na siya ng sariling pabrika ng anak gamit ang puhunang 10,000 pesos. Mas lalong nagtuloy-tuloy ang pagtangkilik ng mga tao sa ice cream business ng mag-ama. Ang detulak na sorbetes cart, bentang-benta na rin sa mga event at party. Kaya naman ang father-daughter tandem, kumikita na ng matamis na 6 digits kada buwan. At ito po, live nating makakasama sa studio si Mang Bert at Jennifer ng Mang Bert Special Ice Cream. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Ano ang kaiba dito sa Mang Bert's Ice Cream? Kasi ito, very classic, di ba mga guys? Pag ganito, at narinig mo yung kalembang, automatic sisigaw ka sa loob ng bahay, ice cream! Yan, di ba? Pero ito, anong kaiba ngayon sa Mang Bert's Ice Cream? Yung pong siguro yung pong kakaiba dito sa ice cream namin, yung mga ingredients niya po, talaga pong minake sure namin na premium ingredients siya para masasarapan talaga yung mga customer po namin. Lalo-lalo na po, nasa UP Diliman po kami. So, mga estudyante po. So, gusto po namin, mataas na kalidad talaga yung bibigay po namin sa mga UP students. Totoo. Pero ang nakakatuwa dito, meron silang kakaibang mga flavor ng mga ice cream. Oo nga, nagulat Get this, na ako Magugulat eh. kayo Oo, kahit iba-ibang ganitong flavor. nasa kariton yan. Oo. Meron silang matcha, meron silang kare-kare, at ano itong nasa dulo? Strawberry. 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 Oo. Strawberry. Pwede ba natin tikman? Opo, Dala ba? opo. Grabe yung kare-kare
kare-kare ice cream, Oo nga ha? eh. Nagulat ako, ha? May bagoong din kayo. Kanin na lang, kulang. Nauna po yung nalaman po ng mga tao nung isang chef po pinagawa po sa amin yung kare-kare flavor. Right. Sa Taste Setters po yun. Binigyan niya po kami ng, gumawa po siya ng sauce. Tapos sige, po, mag-birthday. in-incorporate lang po namin siya sa ice cream. Tutulungan tayo ni Mang Bird. Sa klase. Alam mo ba, gusto ko lang sabihin, kinikwento ko kina Mang Bert kanina na nung bata ako, yung papa ko, ang hilig niya talagang kumakain ng ice cream, no? Oo. Ng ganitong klase ng ice cream. Tapos nilalagay niya sa pandesal. 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 Kaya ganun Oo. ako kumain ng ice cream. Panalo, at least bite size pa, no? Kahit pa paano. Pero alam niyo, may gusto akong balikan na kwento habang kumukuha tayo ng ice cream ni Mang Bert, ano? Yan. Kanina Okay. dyan, nakwento natin Mang doon Bert na ako yan. lately lang kayo nagkita ulit ni tatay, kaya mo siya natulungang magtayo ng sariling factory ng ice cream. Bakit ano bang kwento doon? Bakit nung 2017 lang kayo ulit nagkita? Opo, 20 years old po ako. Ang sarap. Back then po. Sarap. Tapos po, growing up po, pag tinatanong ako ng mga classmates ko kung nasan yung tatay ko, lagi ko pong sinasabi, hindi ko pa po nakikita. Hindi pa nakikita? Opo, tas 20 years old lang po ako, college po ako that time, nung nakita ko po si Papa. Through Facebook na po. Through Yun Facebook? Po, yun po yung ano, yun po yung start ng pa-boost po yung Facebook. Associate kasi siya ng lola. Ito na, kasi Ayan. kumain na ako. Inuna ko yung kare-kare. Oo. Apakasarap. Thank you May po. totoong mga mani. Tapos alam mo, hindi siya savory ang lasa. Sweet pa rin siya. Yes, apo. So when you think kare-kare, kasi iniisip mo parang meron siyang parang karne. Hindi. Walang ganon. Ito yung pinaka-base. So pag kumain ka ng veggie kare-kare, Yes, yan. pero ginawa mong ice cream, apakasarap. Ang sarap. I'm Sarap. not kidding. Tingnan, Sobrang tingnan. sarap. Thank you Ito, po. Ako naman, Ayan, tinikman ko ayan, yung ayan, tinikman ko yung strawberry. Oh, kamusta? Oo, kahit Yun. parang ang fresh, ang fruity ng lasa niya. Kasi minsan yung iba, parang magatas na lang. Hindi mo Yes na lalasahan yung Real strawberry. fruits po yung mga Real ginagawa fruits po to. na. Oh, wow. Anong inuna mo, Jess? Kare-kare? Ano Yung yung kare-kare yan, kare-kare, oh. Sobrang sarap nung kare-kare. Thank you. Excited na Nasa may peanut butter niya. Thank you po. Ay, tama, peanut butter Mani, kapag oo. mani. Kapag nag-ano ko ng kare-kare, nagluluto. Salamat I think po. also, let's talk about the texture of the ice cream. Sobrang rich niya, ang sarap niya. Hindi siya yung parang pag kinain mo or dinilaan mo, nawawala ka agad. Hindi. Nafe-feel mo pa. Thank you. Yung chunks niya, yung Yes. texture Okay, niya, ito very na. creamy. Yung kare-kare. I-describe ko yung parang lasang mamahalin. Yung hindi siya street, Oh. hindi siya street or dirty ice cream. Right? Magkano Peanut na na peanut peanut ng ice talaga. cream ngayon? Nung bata tayo, magkano yung presyo ng ice cream? Mga ganito. Ay, alam mo, nung bata ako, yung fresh ice cream, 55 na. Ay, Wow! grabe siya. Mang Bert, magkano Grabe yung siya. ice cream ngayon? Benta namin po dyan 50. 50 ito. 30 po dito. Sa UP Diliman Sa po. UP Diliman po. Pag yung maliit na cone? yung maliit na cone, 30 po. 30. Eh, pero may monay din po kayo. Meron din. Magkano Meron po din. yung pag ganon? 35 po. 35. Ito naman, ano ba? Ay, Halika diba? na. Maui ka na. Tumikim Oh, ka na. Maui! Halika, Tikim Squad! Tikim Squad! Pasok na, pasok na! ang corny naman kung tayo lang yung kakain, di ba? Walang marami. Mang Bert pala Pinili mo nga yung bell? Hello po. Sarap nung ano, Kare-kare. Pwede po bang matry? Ito gusto ko, yung waffle. Mang Bert, nagre-reklamo ka ba pag may mga padagdag na scoop? Yung mga namimili? Today, Kasi hindi. minsan nauuso Hindi yun. po, gusto ko po yung Hindi dinadagdagan naiiba. sila. Pero alam mo, ako yung Thank you, tipo, Mang Bert. di ba alam niyo yung pag sa children's party, ito yung nakalagay, ako yung talagang nakapila agad-agad. Kahit walang Ay, okay na po ako. kain. Thank you. Mang Bert, pwede mo ba matry? Tatanong ko lang, hindi ko alam si Mang Bert or kayo po. Masyadong mainit ngayon. I'm sure talagang mabenta kayo. Pero ano naman yung challenges na ganito, nasa labas kayo, mainit din yung panahon. Yun po, sobrang init nga po ng panahon ngayon. If extreme heat po yung nararanasan po natin sa araw-araw, may mga day po na wala pong pumupunta ng UP kasi open area walang po tao sa yun UP. sa Oo, Sunken oo, Garden. oo. So, nagkakatao lang po doon pagpahapon na, ganyan po. So, ganun po siguro yung challenges namin ngayong tag-init po. Sa hapon na po Quality kami talaga. nakakabenta. Yung fresh,
Okay. Pero gano'ng karami ang naubos halimbawa sa isang araw pag maganda yung negosyo? May 7 carts po kami 7 today. carts, Opo, okay. as of now po. Wow. 4 Jess, po pipila doon. Lumalabas po. Okay, linawin ko Nagkakaroon na lang. po tayo dito. Linawin ko lang, ano? Yes, Jeff. Bayad muna. Bayad muna. Bayad. Oo. Sa akin, ha? Segment ko to. Diretso ang bayad. Grabe. Mang Bert, napakasaya talaga nito. Alam mo, this is happy food talaga, no? And I think, ang pinaka gusto ko dito ay gusto ko lang sabihin na na-level up po ninyo yung ice cream experience. At pag inisip mo, yung sipin mo, ako yung memory ko sa tatay ko, ito pa yung simpleng-simpleng sorbetes pa. Talagang pag tinikman mo, yung halos tunaw na kaagad. Pero ito po, you're making it a different experience for kids and also yung mga nasa UP Dalaman. Kasi, mga nag-aaral yan, pagod yan, at ang ice cream talaga is happy food. So, Mang Bert, ang galing-galing nung idea. Kayo ba, may plano kayong palawakin pa yung scope ng Mang Bert? Opo, malaki po yung plano po namin, yung hinihiling po namin kay Lord para lumaki po to. Kasi nagsimula po to sa isang pangarap lang Dreams lang talaga po to Tapos sobra po siyang in less than a month, binigay po siya So naniniwala po ako na soon, lalaki po to. Dati kariton lang, nagkaroon ng pabrika, susunod dyan, baka meron na kayong nakatab. Meron na po, sir. Ayan! Actually po, nakikinig talaga kami sa mga, yung nagre-request po sa amin ng Oo. feedbacks. Minsan po, sobrang init. Di po sila talaga makalabas ng bahay or umuulan po. Pero gusto po nilang mag-ice cream. So, ang ginagawa, sabi nila, pwede bang ilagay nyo lang sa isang galon or sa isang liter? So, ang ginawa po namin, bumili po talaga kami ng galon, tapos sinalim po namin. Yun. Tapos pinadala po namin sa kanila. Tapos doon po kami nakakuha ng idea na pwede po pala na Pero alam nyo, ipadala. ang pinaka-inspiring for me dito, Dims, Fruits, yung sa kwento ng reunion nilang mag-ama, na parang ang tagal kasi nilang hindi nagkita, pero alam mo, instead na galit or puot yung maramdaman ni Jen, tinulungan pa niya yung tatay niya. Yes. Diba? Growing up po kasi, sa lola ko po ako lumaki So, sinasabi po ng lola ko sa akin, hindi kasalanan ng mga magulang nyo na naghiwalay sila. And ako po masasabi ko na pinalaki naman po ako ng maayos nung lola ko tsaka nung daddy ko So, hindi po niya tinanim siguro sa puso namin na kailangan namin magalit sa papa ko. So, nung nagkita po kami nung papa ko, sobrang, alam niyo po yun, awkward po sa first, pero love po yung nangimabaw Tapos, before po kasi, hindi po siya Mang Bert itself. Ano po siya, parang nakikihango po siya sa ibang pabrika. Tapos Ngayon may branding tinitinda niya na. po. Ngayon po, brand niya po yan. Kasi legacy niya po yan Alam mo, dun sa kwento mo, nakikita ko si Mang Bert nagiging emotional. Pero alam mo, I'll tell you from a parent, ang magulang alam mo, kahit anong gawin mo, ang pinakagusto naman nila talaga ay maging maayos para sa inyo. Diba, Mang Bert? Walang magulang. Gusto mo bang hindi maging maayos para sa mga anak mo? Gusto mo, and we really try our best. Pero to see a child grow up this way, Mang Bert, ang puso mo naman ay may mga pinanggalingan yan. At syempre, yan ay talagang, kumbaga, kabiyak ng magulang mo. Kaya kung ano man yan, alam mo, ang gandang panoorin. Kasi at the end of the day, family is everything. And ice cream is everything for Maui. Dalawa na Wala po tayong pinalampas na flavor. Dalawa. Jen, open din ba kayo for events? Yes po, ngayon po actually may 3 events po kami today. Wow! Yes po, so after po neto pupunta pa po kami sa events. Ay, wag niyo ubusin. Para sa May tatlo Ano pa. ng event, Jess? Kaya kung ako sa inyo, Kumuha na kayo. yung ano, May pots na kakailang so, kakailang balikan alam mo, hindi Walang pa ako bilangan. palakain Totoo yan. I don't eat so much. Ito, Jen, imbitahan na natin yung mga kapatid natin. Pag gusto nila kayong i-book sa mga events, paano ba nila kayo makukontak? Apo, maraming salamat po una sa pagsuporta po sa Mang Bert's Ice Cream. Makokontak niyo po kami sa aming Facebook page po, Mang Bert's Ice Cream, at meron din po kaming IG. Makokontak niyo rin po ako sa mobile number po namin na 0906
0917-484-7673. Muli po, maraming salamat po sa pagsuporta po sa amin ni Thank you very much. Deserve niyo yan. Deserve niyo. Quality siya. Napakahusay. Quality. Thank you. Again, maraming salamat sa pagpapasaya, pagpapatamis ng aming umaga, Mang Bert and Jennifer ng Mang Bert Special Ice Cream. Thank you very much, mga kapatid. Thank you po. Thank you. Kasi, nahulog eh. Alam mo kasi kanina, mamaya patay sa akin yung kare-kare na yan. Ngayon naman po, maganda na at makinig ng mabuti para sa inyong mga selfie at kasagutan dahil oras na po para sa ating Sulit TV Kagumokha Ko Question of the Day. Ang ating pong tanong, ano ang paborito mong agahan at bakit? Again, ano ang paborito mong agahan at bakit? Ice cream! Wala pong maling sagot dyan. Isulat nyo lamang po kung anong almusal ninyong paborito. Ipadala po ang inyong mga sagot kasama ng iyong mga bonggang selfies for a chance to win Sulit TV. Babasahin po natin yan mamaya bago magtapos ang show. Ang show, Maui. Busy tayo eh. busy Sorry, kasi. Pero Thank ito po you. mga kapatid, abangan mamaya sa mga mahilig sa cafe dyan. Mamanghasa, binisita nating cafe sa loob ng isang resort sa Pampanga. Ang mga kwento sa istorya ibabahagi natin sa ating Trip di Maui. Sa legal ba to, mga katanungan tungkol sa pagbebenta ng lupa at mana, sasagutin ni Attorney Buko mamaya. At dahil Biyernes ngayon, may ipiflex kaming masayang weekend bonding idea. Laser tag ng Laser Quest. Susubukan natin yan. Ako, mag-i-competitive na naman tayo dito, di ba? Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo, ang Good morning, kapatid! Ayaw mo lang umatin, no? Nagbabalik ang Good Morning Kapatid. Usapang lupa naman po tayo. Ano nga ba ang sinasabi ng batas pagdating sa karapatan sa lupa ng tinitirikang bahay, pati na sa pagbebenta ng minanang lupa? Yan ang mga isyong tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal ba to? Mga kapatid, usapin sa lupa at pamana ang isa sa ugat ng hidwaan ng magkakamag-anak. Kaya naman bibigyan natin ng payong legal ang ilan sa inyong katanungan ukol dito. Unahin natin ang tanong ni Juvelyn Claudio Clemente. Attorney, sa amin po yung bahay. 12 years na po kami naninirahan dito. Tapos, yung lupa, hindi po sa amin. Yung may-ari ng lupa ay binenta sa iba. Pero, yung bumili ay nag-down payment lang. Kaso, gusto niya nakunin yung lupa sa kadahilan ng paparentahan niya daw ito sa iba. Legal po ba itong gusto niyang mangyari? Ano po ang pwede namin gawin? Dapat ay may kontrata kayo mula sa may-ari ng lupa bilang katibayan na may karapatan kayong tumira sa nasabing lupa. Kung nakatira po kayo sa lupa na hindi sa inyo at wala kayong titulo o kontrata, walang deed of sale o kontrata ng pag-upa, squatter po ang turing sa inyo ng batas at maaari kayong paalisin ng may-ari ng nasabing lupa. Ang unang dapat ninyong gawin ay kumuha agad kayo ng kopya ng titulo ng lupang inyong tinitirhan mula sa Registry of Deeds upang malaman nyo kung sino ang may-ari ng lupa na dapat ninyong kausapin. Pangalawa, kailangan kayong magbayad ng amilyar o yung real property tax doon sa assessor's office sa munisipyo o city hall para sa inyong bahay. Tiyakin na nakapangalan sa inyo ang resibo ng amilyar. Hiwalay po ang binabayarang real property tax para sa lupa at para po sa bahay. Importante po ang resibo ng real property tax para may hawak kayong dokumento na nagpapakita o nagpapatunay na kinikilala ng gobyerno ang inyong pagtira sa nasabing lupa.
para hindi kayo basta-basta mapapaalis ng walang court order. Ito naman ang katanungan mula kay May de la Cruz Gonzalez. Attorney, yung auntie ko, kapatid ng tatay ko, namatay last year. Sa akin ipinamana ang farmland niya na nasa likod ng bahay ko sa Iloilo. At nakapagpagawa po si auntie ng deed of sale para sa akin. Kinokontest po ng uncle at mga pinsan ko ang last will and testament ni auntie. At sabi po, may expiry date daw po yung last will after 1 year. Legal po ba yung ginawa ni auntie? Legal ang magbenta ng lupa sa pamamagitan ng deed of sale o magpamana nito sa pamamagitan naman ng last will and testament. Subalit, walang bisa ang deed of sale ng lupa kung hindi ito notaryado at kailangan ding iparehistro ito sa Register of Deeds o maipatatak sa likod ng titulo ng lupa upang magkabisa. Wala ding bisa ang last will and testament kung hindi ito na probate o hindi ito dumaan sa korte upang matiyak na authentic at legal ito. Tanging korte lamang ang makapagbibigay ng bisa o validity sa anumang last will and testament. Hindi po maisasalin ang pagmamay-ari ng lupa hanggat hindi dumadaan sa korte o probate ang nasabing last will and testament. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Summer pero ang pagsuot ng stylish at comfy wear, walang pinipiling panahon. Nandito ako ngayon sa Pasay City para maganap ng perfect outfit na pwedeng araw-arawin. Mapalalaki o babae, bata man o matanda, hindi mauubusan sa dami ng pagpipilian. With the reopening of Uniqlo SM Mall of Asia, we are redefining the store to deliver complete lifewear essentials and bring new experiences that aim to excite our customers and contribute in making their life better. Ilang celebrities at influencers ang nakisaya sa pag-ikot sa mas malawak at mas pinagandang store. At ito pa nga ang bago nilang pakulo kung saan pwede kayong magpa-customize ng shirts. Bukod sa Very Filipino, masusuportahan pa natin ang iba't ibang local artists at businesses. UTME, which is our t-shirt and tote bag customization service, lets customers personalize their lifewear pieces. It also aims to provide a stage for our local partners to showcase their artworks. Pero guys, alam nyo ba, dito talaga ako napatigil. Coffee is life. Pwede ka na rin mag-chill pagtapos mag-shopping. Our drink and snack selection combine Filipino and Japanese flavors and are sourced and developed locally to contribute to Filipino communities and businesses. Talaga namang mas komportable at mas ma-enjoy na ang shopping experience kasama ang family, friends, at pwede ring special someone. We invite you to visit the redefined Uniqlo SM Mall of Asia, located at the 2nd and 3rd floor of SM Mall of Asia's North Wing. Balitaan naman ho tayo mamaya sa Frontline sa Umaga Express. Alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa Angat Dam, babawasan ulit pagdating ng Hunyo. Level ng tubig sa Angat Dam lalo pang subadsad. At comeback single na K-pop girl group na New Jeans, ilalabas na. Huwag na huwag po kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid!
Pasadaan na natin ang ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Cabal. Babawasan ulit ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig mula Angat Dam. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Carlos David, mula sa kasalukuyang 49 cubic meters per second o CMS, ibababa ang alokasyon sa 48 CMS. Sa kabila nito, sinisiguro ng NWRB na hindi magdudulot ng water interruption ang bawas alokasyon. Babawasan ang tubig mula Angat matapos sumadsad sa minimum operating level ang tubig sa dam. May mga ginagawa na ron na hakbang ang Maynilad at Manila Water para matiyak ang sapat na supply ng tubig. Lalo nga pong sumadsad ang level ng tubig sa Angat Dam base sa datos ng Pag-asa mula sa 179.68 meters, bumaba pa ito sa 179.27 meters ngayong araw. Mas mababa na yan sa 180 meters the minimum operating level ng dam. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na posibleng magtuloy-tuloy ang pagbaba ng tubig sa Angat hanggang katapusan ng Hunyo. Sa pagtataya ng ahensya, muli itong tataas sa Hulyo dahil sa pag-ulan dulot ng habagat. Posible raw abutin ng 2 taon ang gagawing repair sa mga tulay sa EDSA Guadalupe at Lambingan Bridge sa Maynila. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, aabutin ng 34 na buwan bago makumpleto ang pagsasaayos sa Guadalupe Bridge. Habang 26 na buwan naman ang itatagal ng repair sa Lambingan. Target umpisahan ang pag-aayos sa 2 tulay sa Setyembre kaya isasara ito sa mga motorista. Pero mayroon daw itatayong temporary bridge para pansamantalang madaanan. Yan ang mga pinaspasan nating balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 everywhere sa online para sa iba pang mga update. Thank you, Ruth. Eto naman po, may panibagong soundtrack sa love life ng mga fans ni Zach the Budlo. Nilabas na kasi ni Zach ang pinakahihintay niyang comeback single na Feel This Way. Kwento ni Zach. Ibinuhos niya sa kantang ito ang lahat ng nararamdaman niya nung una niyang makilala ang girlfriend niyang si Abby. Bawat linya raw ang sinulat base sa kwento nila kaya hindi raw siya basta-basta makapili ng isang paborito. Ilang oras na lamang po at mapapakinggan na ang new song ng New Jeans. Mapapakinggan ang comeback single nila na How Sweet mamayang 12:00 ng tanghali. Nauna nang inilabas ng New Jeans ang music video para sa B-side nilang Bubblegum. Nakasama rin sa ilalabas na single album. Bukod dito, magja-Japanese debut na rin ang grupo sa Hunyo. Wait, yan, And Eugene. Zach. And Zach, Mama. Alam mo yan. Alam mo kasi, si Mama Dims, matagal na siyang fan ni Zach. Super. Pero ako recently lang, nasabi ko, wow, ang ganda magsulat ng kanta nitong tao. Ano bang meron sa mga songs ni Zach Zach the Budlo? Oh my gosh, well, I love Bini Bini. Bini Bini is my favorite. Pero alam mo, nakikita ko nga kanina, di ba, sinulat daw for his girlfriend Abby. Sabi ko siguro, ano kaya yung feeling na may immortalize ka through a song written about you? Di ba parang wow, ang haba ng hair. Di ba? Haba ng hair. Ask natin yung mga ex ni Taylor Swift. Na-immortalize din sila. Jake Gyllenhaal. Pero usually binabash lang. At syempre, sa mga New Jeans fans, maraming aabangan Ayan. may bagong kanta. At eto naman po, sa ating pagbabalik, ipapasilip ko ang aking masayang cafe experience sa isang kapihan sa loob ng isang resort sa Pampanga. Ikukwento ko ang aking karanasan sa istorya sa aking trip ni Maui. Chef ni Maui. At ito ay sa pangpatok na pambanding. Ilalabas natin ang ating pagiging competitive na naman sa laser tag, mga kapatid. Ang paandar na yan ng Laser Quest. Susubukan natin mamaya. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid!
Heto, magkape at mamangha sa aesthetic coffee shop na aking nadiskubre sa loob ng isang resort sa Pampanga. Tuklasin natin ang kwento sa likod ng Historia Bar and Cafe sa panibagong check sa listahan ng Trip ni Maui. Good morning mga kapatid! Alam niyo, bago na naman tayo sumabak sa isang napaka-busy na araw, tara't samahan niyo muna akong magkape! Dito sa Pampanga, nadiskubre ko ang isang coffee shop sa loob ng isang resort. Tara na't simulan natin ang istorya dito sa Historia Bar and Cafe. Makakasama po natin ngayong umaga ang store manager dito sa Historia Bar and Cafe, si Sir Randy. Good morning, Sir Randy. Good morning. Good morning, kapatid. Okay, sir, unang-una gusto ko malaman ano po ba ang istorya sa Historia Bar and Cafe? Ang istorya po, sa Kapampangan po kasi ang istorya, ang ibig sabihin niya is kwentuhan. So, kinrate yung istorya na to para yung mga usual na pumapasyal po sa coffee shop. Ito yung kwentuhan nila. Napansin ko, European theme, Opo. yung interior. Why is that? European concept, no? Kasi po, may mga guests kami dito na mga foreign po. Ang mga foreign kasi mahilig sila, paglabas nila ng bar, is tapat ng pool. So, yun yung mga usual na guests po namin na pumupunta dito. At dahil lang idinadayo po talaga dito sa Historia Bar and Cafe ay ang kanilang mga kape, abay syempre samahan niyo po akong matutong gumawa ng kape. At bilang coffee lover po tayo ay magpapaturo. Kasama natin si Josh, ang barista dito sa Historia Bar and Cafe. Hi Josh, good morning kapatid. Ang sarap. At nakuha ko yung tapang na gusto ko. I love it. At kasama po natin ngayon si Chef Elmo ng Historia Bar and Cafe. Hi, Chef Elmo. Okay, Chef, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Simulan na natin. Ano po ba yung mga dishes na nakahain sa harap natin ngayon? Meron po tayong fried titik, sisig, dinakdakan, tsaka po fried na tilapia, steam na vegetable, pinakbit po, tsaka kare-kare. Simulan na natin. Huwag na nating patagalin pa. So, sa mga nasa studio ngayon, I'm so sorry. Ako muna po ang mag-taste test. Ang sarap! Pa-take out. Isa po. Naku, magugustuhan to ni Jess, feeling ko. Hi, Jess. Shout out. Sorry. Nood-nood na lang from studio. Kahit saan ka tumingin, ang daming Instagrammable spots dito. Kaya naman, more selfies ang peg. Sa mga mahihilig po, no, mag-stay po, pumasyal sa mga coffee shop po, no, iniimbitahan ko po kayo na pasyalan po itong Historia Cafe. Ito, located lang po dito sa May Kalantipe, Apalit, Pampanga po. You may visit us on our social media pages on Facebook, Instagram, and TikTok, Historia Bar Cafe. Sa sarap ng pagkain at ganda ng view dito, talaga namang mapapaindak ka. O paano? Kita-kits po ulit tayo sa susunod na linggo para sa isa na namang pampag-good vibes na pasyalan. Ito ang Trip ni Maui! Thank you, Mama Mau. Ito naman po, busa naman ang saya sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Ito po ang ilan sa mga pinadala ninyong mga selfies, mga kapatid. Good morning! Mga chikiting! Si Mother! The mother of all. The mother of all. Good morning po. At bilang may mga nanonood na rin, batiin ko na si Ma'am Elisa Ramos nanonood sa atin pala. Hello, ma'am!
Ay mga kapatid, keep sending lamang po ang selfies ninyo at answers na rin sa ating question of the day. Ilagay nyo na rin po kung saang lugar kayo naroroon. At balay ninyo, kayo po ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. At sa aming pong pagbabalik, maglalaro tayo ng laser tag. Sino ang pinakamagaling? Magkakaalaman na sa paandar na dinala sa atin sa studio ng Laser Quest. Abangan yan. Tuloy-tuloy lamang po ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong paboritong morning kasama ang... Good morning, kapatid! Yan, nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Hanap mo ba ay Ultimate Laser Tag Experience? Let's step into a world of excitement at subukan natin ang Laser Quest. Kasama natin ngayon sa studio sina Mary Lacerna at Roy Antopina. Good morning! Good morning! Okay, wow. Paano nagsimula itong Laser Quest? Well, actually, it started po when one of our bosses enjoyed playing the latest technology and advancement in laser tag experience. So sabi niya, why not bring it here in the Philippines, diba? Kasi it's fun and engaging, and also it improves the bonding of family, friends, and barkada. Paano ba naging bago ngayon yung laser tag? Kasi matagal-tagal na rin naman may laser tag dito sa Pilipinas. Pero ano ba yung kaiba ngayon? Yes po, actually, laser tag has been here in the Philippines for almost a decade na. Pero later, na-experience yun po. The latest update that we have right now is the selfie feature. Selfie? Sino gawin natin? Nag-picture ako. Ito. Pagitin kay Dibs. Ito. Yan. Ayan, sending kay Dibs. Ito. Yan. Yan. Okay. Tuwa naman tayo sa selfie. Free for all. Okay. Okay. And then, Yan. Wala pala. Yes po. So yun, sa mamaya, explain po ni Roy dito kung paano natin ma-experience talaga yung kakaiba. It's not just the laser tag experience that we knew, pero with the technology that we have right now, kasi it's 2024, sabi nga nila din, di ba? It's 2023 guys already. So yun po. paano nga? Sige. And Roy, explain mo na sa amin. Sa Laser Quest po, meron tayong scoreboard. Makikita siya, ma'am, sa outside ng arena. Doon po natin makikita yung points natin after ng game. Tapos makikita po natin dito yung vest. Ito po yung front view, ito po yung back view. Ayan. Meron po siyang heat sensors. Kapag na-hit po kayo, magbabibrate po siya. Yes. Sa likod. Yes, halimbawa po, tinamaan kayo sa shoulders, magbabibrate siya. Sa shoulder mismo. Yes po. Ito, meron din dito. Tapos, inside ng arena po, meron tayong mga figures. Ayan. Mga obstacle. Dito po tayo magtatago. Pala to. Wala ko sa tato. Gumagalaw siya. Okay. Anong role nila? Anong role nila? Wala. Paparinig ba nila hindi? Walang gano'n. Hindi sila extra. Okay. Sabihin na very ito. high-tech yung feel nung pang point. Dati kasi parang hindi pa ganito yung itsura. Yes. This time, very futuristic talaga, and you have the lights, no? So, ibig sabihin, pag nakapatay ang ilaw, kasi when you play Laser Quest, the lights has to be off. Yes. Correct? So, ngayon hindi natin siya masyadong nakikita. Pero, iba yung datingan nito pag nakikita mong meron ng tumatakbo. Yes, at puro ilaw na How do lang. you know the teammates? Walang teammates? Meron po siyang color coding. Yung ilaw po siya magiging green or blue or red. Okay. Depende po sa team. Yes po. Okay. And paano mo malalaman, di ba, magva-vibrate pag natamaan ka? Lalabas po sa screen kung sino nakahit sa inyo. So pwede mo rin siyang balikan. Kita mo dyan yung mukha ko. Yes po. Kaya pala may selfie dito. Yes po. Ayan po. Makikita niyo po dito yung yung code name niyo po. Yung default code name. Yes. Ganda. Oo, okay. Tapos paano mo malalaman kung out ka na? Pag natag po kayo, ma'am, 5 seconds po kayong hindi makakatira. For repositioning. So points ba yan? Yes po, point-based po tayo. Okay. So again, walang kampi-kampihan dito kanya-kanya. Pwede po tayong kampihan, pwedeng free for all. Pwede kaming apat magkampi against Chess. Yes, pwede po. Nararamdaman si Maui. Wala pa nararamdaman si Maui. Hindi pa siya nag-start. Hindi pa. Yes. Okay. Tingnan natin. Ano pa ba hinihintay natin? Saan ang starting point?
Kailangan po nakahawak tayo sa sa baba. Hawak. Tapos kapag hinold po natin yung metal part, Ito. para sa laser aim. Oo. Yes po. Aim? Start po yung yes, laser Ito, aim po. aim. Para Okay. alam niyo kung saan kayo nakatutok. Okay. Okay, so nakikita namin yung nakaano. Yes po. Ay, ayan na. Okay. Tapos, Okay. Ayan po. Oh, ganda ng sound. take your positions in 3, 2, 1. Sabi, Ayan na! Okay. Ay, grabe. Oh my God! Parang walang nangyari. Wala ka na. Wait lang. Ilan pa? Phaser activated now. Phaser activated. Ano? Wala ka na. Guys, I think I'm winning. I think I'm winning. Thank you, Guys, naging sniper na ako dito. Ang saya! Nanalo ba ako? Tapos? Hindi ba? Wala pa ba? Okay, tingnan natin. Jess! Ha? Tingnan natin ang score. Nanalo si Justin! Talaga, Dumus? Ako si Dumus? Ako si Dumus? Ako ba si Duke? Ako si Golda. Para si Doc. Ah, pero yung accuracy ko, 15%. Sino ba ako? Okay. Ikaw na. Ako si Doc. Oh, see? I'm number 4. I'm Number Goldas. 2 ako. Number 4. Ay, so ako pinakuli. Hindi, ako si Goldas. Ako si Goldas. Ah, ikaw si Ikaw si Sheriff. Goldas. Ikaw si Sheriff. Anong name mo? Ano, it's just Ah, patient zero. 0% si Maui. 0% accuracy. Hindi naman patient. 0% si Maui. Asan na si Roy at saka Halika? Okay. Bakit feeling ko ang galing-galing ko doon? Ako pala po. Alam mo, I really love what happened there because it's an immediate parang conversation starter, bonding. I would imagine this would also papatok sa mga team building. No? Yes, oo. Mga, yung parang Ay, sorry. kailangan yung mag-usap-usap Yes. or kumbaga to break the ice. To break no? the ice. Sino yung mga gusto nyong kinikater? Actually, the players can age starts with 6 years old and Okay. above. Although ang common guests namin and clients are tama po kayo, team buildings. Team buildings, birthdays, Field trip. Especially po yung branch po namin is in SM North EDSA, which is marami pong BPOs. Gano'ng karami ang perfect. pwede Totoo. on one floor? In one game po sa arena, maximum po is 16 players po. Gano'ng kalaki yung area and then usually how long yung pwedeng i-ano? The game po is, one game is 20 minutes. That includes Matagal na vesting. yun, Yeah, that actually. includes vesting and briefing na po. The actual game is 10 minutes. Okay. Tapos yun nga po, up to 16 players. So, they can... 16, 16, yes. 1-6. So, 8 players Oo. per team. Haba ng queue. Kasi sa mga 5 minutes kanina, tumas na yung heart rate ko sa 90 Hinahuli na BPM. tayo. Ito Sa kanina, pinapakita natin yung video nung pinaka-actual setup nila. Kung pwede natin i-roll ulit. Napakalaki ng venue. Kaya sa 10 minutes talagang maghahalughugan kayo. Sa napakalawak na lugar. Actually, our rate po is 250 po, Monday to Thursday per player. And then Friday, Saturday, Sunday, and holidays, 300 pesos po per Per day. player per game? Yes po, per player And per one game. game is how long ulit po? Up to 10 minutes yung mismong 10 game. minutes. Yes po, but we have promos po and exclusive packages for 15,000 po. Exclusive po na magagamit nila yung buong arena for 1.5 hour. That would be for 16 players. And then, meron po tayong free sandwich and water. Ah, okay. Pagkatapos mo Tsaka unlimited game po siya. May pagkain din Nakakatawa pala. kasi yung team building, pero doon mo ni malalaman kung sino may inis sa'yo at gahanes. Diba? Pero no, really, kanina, the experience
experience was so fun. So fun, As in, yeah. active ka pero tawa ka rin ng tawa. You're enjoying, di ba? Tsaka talaga ako yung nahirapan ako na medyo kailangan asintahin mo dun sa part na Yes. umiilaw di ba? Parang, I want to know, meron bang mga tao na hindi pwede sa arena? May Yes po. restrictions ba tayo? Yes po, mga PWD po. PWD, so hindi pwede. Below 6 years old Below po. 6 years old. Yes po. And then, sino Karamdaman, pa? siguro. Oo, kasi baka, Baka merong may hindi- ano. ako, I would caution kapag meron kang Pregnant. sakit sa Sa puso pregnant po. at Yes, sakit sa tama. puso. Yes po. Yes. Kasi actually po, kahit sobrang lamig sa arena, usually yung mga players, sobrang saya nila pero pawis. so, exercise Yes, na siya, no? exercise Parang po talaga. nag-exercise. So it really relieves the stress in you pag stress So ka. ideally, meron ka din dalang pamalit kung Yes kaya. po. Do you have a space for parties, like nakatabi, or yung mismong party is just within the arena? We have the vesting area po. It also caters and serves as the party area po. Ayun. May inclusion ba yun? Meron ba kayong parang party packages? Or kapag sa inyo yung arena for that time, yun lang yun? Yun po, yung 15,000 namin, that is also for the party package. That's the minimum. And then we can cater up to 40 players for 40 guests. Yung at a party time. package na yun, mga ano yung time frame nun? Gaano kahaba yung 1.5 hour po yun. 1.5 hours. Yes. 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 Oo. Talaga hanggang Magpakapagod mahihingalin kayo. kayo. Yes. susuko din, ano? Question, yung best ba, kunyari within that 1 hour, pwedeng ipasa sa iba? Or pwedeng paano ba Yes, yun? yes po. We actually have 32 vests sa store po namin. Pero yung vest po, kada laro, Marami. kada pumapasok din, pwede mo rin kasi medyo Mainit. tsaka medyo mabigat din siya. Okay. So, for convenience din ng mga nagpapahinga, they can remove it and meron naman po tayo nag-a-assist para Saka ito, ibalik sa kanila. sinasanitize ninyo to. Yes Siyempre, lalo po. pag makaus. Yung age range naman, ano yung pinakabata na pwede 6 years maglaro? old 6 po. years old. Okay. Yes. Okay. Imbitahan na ho Invite na natin sila. ang ating Oo. audience para ma-experience ang ultimate sa Laser Quest. So yes, we're inviting everyone po to visit us in SM Seaside Cebu and SM North EDSA to experience the ultimate Laser Quest experience. Thank you so much. Thank you, ang saya. Maraming salamat. At ngayon naman po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako contest by Sulit TV. Congratulations, Bea Lumabi. Ang ating pong winner number 1 yan. Sabi niya, ang paborito kong agahan ay sumang malagkit at kamoting kahoy dahil ito ay masustansya at mabigat sa tiyan at paninda rin ito ng mama ko kaya araw-araw may suman kami watching from Bacoor, Cavite. Yes! Uy, ang sarap Na-plug, Ano? no? Ah, Oh. ng suman. Saka kamuting kahoy. Oo. Eto, winner number 2, panalo rin po si Alma Martinez Ramos. Ang sabi naman niya, ang paborito kong agahan ay pritong itlog, tuyo at sinangag na may sabsawang ensaladang kamatis na may sibuyas na medyo may konting anghang. Oh, di ba? Kasama ang buong pamilya, ang sarap talaga. Sabi nga, kumain ng agahan. Eat like a king para nakokondisyon ang katawan at isip sa pagsabak sa trabaho. Watching from Nueva Ecija. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim po ang inyong Sulit TV. Baka naman pwede nyo ipadala dito yung mga agahan ninyo. Yes, and that is it para sa ating Wow na Wow Friday! Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!